Amen. Praise the Lord. God bless you po, beloved Almeida Sisters. Pinagpalang papuring awit, pagdadakila sa makaparang pangalan ng ating pinamahal Peso Kristo. At sa ating pagpatuloy, narito na po tayo ngayon sa pinamalagang bahagi ng ating banal na programa na kung saan ating po mapakinggan ang salita ng ating dakilang Diyos. At narito po aming beloved Lord and Preacher, Nilo D. Guzman. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. God bless you po, ating beloved my co-preacher, Brother Eddie. Amen. Hallelujah. Mga minamahal, bago tayo dumako, mga kapatid ko, sa ating pong pag-aaralang salita ng dakilang Diyos, mga kapatid, ay hinihiling po na samahan po ninyo kami sa panalangin, mga minamahal, sa ating dakilang Diyos. Hingin po natin ang kanyang patnubay. Amen. Hallelujah. Dakilat mapagpala naming Ama sa langit, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Mahal na Panginoong Suso Diyos, kami nagpupurit, nagpapasalamat, nagluluwalhati sa iyo. Ama banal sa gabing ito, Diyos. At dalangin po namin, mahal na Panginoon, sa pangunang panalangin ng beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. Dakilang Diyos, gabayan mo nawa ang iyong balingkod. Sa ganang akin wala akong magagawa. O Diyos, ikaw ang nawa, o Lord God, ang siyang manguna sa amin. Mahal na Panginoon, yung lang isa ng iyong salita, o Diyos. Hallelujah. Abutin mo aming mga kababayan, mahal na Panginoon, o God, tungo sa kaligtasan. Lord, in the mighty name of Jesus, we pray, O God. We bind the power of darkness. Unbelief and doubt cast out in the name of Jesus right now. In Jesus' name. Amen and amen. Praise God. Mga kapatid, pinakamataas na papuri po, luwalhati, pagdakil at pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoon sa gabing ito. At ako po nagbibigay ng double honor and respect po sa ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. At ang kanyang buting mga anak, the Almeida children, the whole Almeida family, may mahal at patuloy po namin inaalaala, may mahal at beloved Honorable Stand Pastor Lina C. Almeida. Praise God. Sa inyo pong lahat, mga kapatid ko, maging sa aking ating mga manggagawa at mga mangangaral ng ating manalagawain, mga kapatid. At kasama ko pa rin po ang ating beloved my co-preacher Brother Eddie Grafani para sa ating mga verses, may mahal na ating pong pag-aaralan. Praise God. Sa unang Juan, mga kapatid, Kapitulo 2, talatang 25, ay ganito po ang sinasabi. And this is the promise that He hath promised us, even eternal life. Amen. Tagalog po. Dito po, unang Juan, Kapitulo 2, versikulo 25. At ito ang pangakong kanyang ipinangako. Pinangako sa atin ang buhay na walang hanggan. Amen. Pagpalain po ng dakilang Diyos ang kanyang salita, mga kapatid. Hallelujah. Ito ang pangakong kanyang ipinangako sa atin, ang buhay na walang hanggan. Amen. Hallelujah. Amen. Ang title natin, may mahal, ay The Condition of Receiving Eternal Life, mga kapatid. The condition of receiving eternal life. Ibig sabihin, may mahal, ang kondisyon, mga kapatid ko, ng pagtanggap ng buhay na walang hanggan, mga kapatid. Ang kaligtasan po ay libre, mga minamahal. Wala pong bayad yon. At yun po ay binayaran ng ating dakilang Diyos ng kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo, mga kapatid. At pinangako niya ito. Sabi niya sa 1 John 2:25, this is the promise that He hath promised us, even eternal life. Sabi dito. So, libre po ito, mga minamahal. Walang bayad, ano po. Amen. Pero ang makatanggap ka po ng reward, mga minamahal, sa ating dakilang Diyos na buhay, mga kapatid, hindi po yun libre. Yung reward, mga minamahal, yun po ay pinagpapaguran, mga kapatid. Yun po ay kinakailangang mga minamahal pagtrabahuhan natin. At may kasamang sakripisyo po yun, mga kapatid ko. Sapagkat yung eternal life na yan na sinabi ng dakilang Diyos natin, ay hindi po ito basta-basta. Ito po ang kung saan sinabi ng Biblia na yung eternal life na yon ay kalsada pa lamang ay ginto na. At ang pangako ng dakilang Diyos ng mga mansyon sa langit, mga mahal, sa bawat mananampalataya, mga kapatid ko, meron tayong mansyon, kanya-kanyang mansyon. Mga mahal, diamante po yon. At wala na pong sakit doon, wala na pong karamdaman, wala na pong hirap, wala nang kalungkutan doon, mga minamahal ko. Paraiso ng dakilang Diyos yon, mga kapatid. At kung ating pong mga minamahal alamin din, dalawang klase pala ang eternal life, mga minamahal ko. Two kinds of eternal life. Ang una po ay eternal life in heaven.
yung aking binabanggit sa inyo kanina, yung ating key verse. At pangalawa po ay eternal life in hellfire, mga kapatid. Doon po sa impyerno, eternal life din yun. Pero mga minamahal, yun po ay walang hanggang pagdurusa, mga kapatid ko. Alam nyo, ang buhay na walang hanggan po, mga minamahal, sa piling ng ating nagmamahal at Diyos, mga kapatid, yun po ay privilege po natin yun, mga minamahal ko. Yun po yung inihanda ng dakilang Diyos na kahit na hindi tayo karapat-dapat, mga kapatid, ay inilaan tayo ng dakilang Diyos yun, mga minamahal. At ito pong eternal life na ito sa piling ng dakilang Diyos, mga minamahal, alam po ba ninyo, mga kapatid, ito po ay hindi mahalaga sa mga taong hindi nakakaunawa sa salita ng Diyos. Hindi po mahalaga sa kanila yon, mga minamahal. Pero dakilang pagpapala po sa mga taong nabuksan yung kanilang kaisipan sa salita ng mahal na Panginoon. Purihin ang dakilang Diyos. Ang buhay na walang hanggan po, mga minamahal, ay may dalawang paraan na magaganap sa tao, mga kapatid. Dalawang paraan, mga minamahal, magaganap sa tao yan. Una po ay hindi po dadaan sa kamatayang physical. Babaguhin tayo ng dakilang Diyos sa kanyang pagbabalik anytime now, mga minamahal. No? Kaya sabi po ng John chapter 8 verse 51, most assuredly I say to you, if anyone keep my word, he shall never see death. Mga minamahal. Kung sino man ang nag-iingat, mga minamahal, sa salita ng dakilang Diyos, mga kapatid ko, hindi raw sila makakakita ng kamatayan. Mga minamahal. Yung pong kamatayan na yun, mga kapatid, yun po ay kamatayan doon po sa impyerno. Mga minamahal. Ang tinutukoy po ng dakilang Diyos, mga kapatid ko, na eternal life, na ating pong tatamasain, mga minamahal ko, yun po ay para sa mga naglilingkod na totoo sa ating dakilang Diyos. Yun po yung mga matatapat na mga mananampalataya ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Purihin ang mahal na Panginoon. Kaya paano po mangyayari? Itong mga bagay na ito, mga minamahal, paano mangyayari? May dalawang bagay po, mga kapatid, na sinabi rito na paraan, mga minamahal, na magaganap sa tao patungo po dun sa eternal life. Una, sabi ko sa inyo kanina, hindi dadaan sa kamatayang physical, babaguhin ang dakilang Diyos, yung tinatawag na rapture, mga kapatid. Pagdagit sa mga banal yun. Dadagitin ng dakilang Diyos ang mga totoong mananampalataya, mga minamahal ko, iyan po ay wala na pong pagdadaan ng kamatayan, mga kapatid. So paano naman mangyayari yung mga bagay na yun, mga kapatid? Sa unang Tesalonica, Kapitulo 4, talatang 13 hanggang 17, sabi rito, but I do not want you to be ignorant, brethren, concerning those who have fallen asleep, sabi rito, lest you sorrow as other who have no hope. For if we believe, sabi rito, that Jesus died and rose again, even so, God will bring with Him those who sleep in Jesus. Yung patay, mga minamahal, ginamit ditong termino ng ating binabasa, sleep, mga kapatid. For this we say to you by the word of the Lord, that we who are alive and remain until the coming of the Lord will by no means precede those who are asleep, sabi rito. For the Lord Himself, verse 16, will descend from heaven with a shout, with the voice of an archangel, and with a trumpet of God, and the dead in Christ will rise first, sabi rito. Then, sabi ng 17, he who are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. And thus we shall always be with the Lord, mga kapatid. Yan ang inaasam-asam po natin, mga minamahal. Yan po ang pinakahihintay natin, mga kapatid. Tingnan natin sa Tagalog, beloved. Dito po, unang Thessalonica, Kapitulo 4, versikulo 13 hanggang 17. Ngunit hindi naming ibig na kayo hindi makakalam, mga kapatid, tungkol sa tulog, upang huwag kayong mga lulumbay na gaya ng mga iba na walang pag-asa. Sapagkat kung tayo'y nagsisampalatayang si Jesus ay namatay at nabuhay na magmuli, ay gayon din naman ang mga tulog kay Jesus ay dadalhin ng Diyos na kasama niya.
sapagkat ito'y sinasabi namin sa inyo sa salita ng Panginoon na tayong nabubuhay at nagtitira hanggang sa pagparito ng Panginoon, hindi tayong nangauuna sa anumang paraan sa natutulog. Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng anghel, Amen. at may pakakak ang ng Diyos, at ang nangamatay kay Kristo ay unang mga buhay na magmuli. G7 po, kung magkagayon tayo na bubuhay na nagtitira ay aagawing kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ang Panginoon sa hangin, at sa ganito nasa Panginoon tayo magpakailanman. Amen. Sasalubungin natin ang dakilang Diyos, mga minamahal, sa hangin, at sa ganito isa sa Panginoon tayo magpakailanman, mga minamahal. Mga kapatid, dalawang klase yan mga minamahal. Iyon po yung nabasa natin, yung dadagiting buhay. Yung pangalawa po, mga kapatid ko, yung mga nangamatay sa paglilingkod sa dakilang Diyos. Mga kapatid, yung mga nasa libingan ngayon. Paano mangyari, mga minamahal? Sa Biblia nakasulat, mga kapatid, sila'y muling ibabangon, mga minamahal, sa pagbabalik ng ating dakilang Diyos. Sabi ng unang Korinto, Kapitulo 15, talatang 51 hanggang 52. Sabi rito, "Behold, I tell you a mystery. We shall not all sleep," sabi rito. Hindi tayong lahat ay mamamatay. "But we shall all be changed." Amen. "In a moment," sabi rito, in the twinkling of an eye, at the last trumpet, for the trumpet will sound, and the dead will be raised incorruptible, and we shall be changed." So pagtunog daw ng pakakak, mga minamahal, yung mga nasa libingan, mga kapatid ko, babangon muli yun. Babangon muli sila, mga minamahal, at sila po'y mahuuna sa atin ng mga buhay. Mahuuna silang aangat, mga minamahal, papuntang langit. At yung mga tayong nabubuhay, mga minamahal, ay kasunod na po nila, mga kapatid ko. So tingnan natin sa Tagalog po, unang Korinto, Kapitulo 15, 51 hanggang 52. Amen. Dito po, unang Korinto, Kapitulo 15, versikulo 51, 52. Narito, sinasaysay ko sa inyo ang isang hiwaga. Hindi tayong lahat magtutulog, ngunit tayong lahat ay babaguhin. Amen. Sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng pakakak, sapagkat tutunog ang pakakak at ang mga patay ay magbubuhay na magmuli, na walang kasiraan at tayo'y babaguhin. Amen. Purihin ang dakilang Diyos, mga kapatid. Napakaganda ng pangako ng dakilang Diyos, mga minamahal. Yung eternal life na inihanda ng dakilang Diyos sa atin, mga kapatid. Ibig sabihin, pag naglilingkod ka sa dakilang Diyos, mga minamahal, abutan ka man ng rapture, mga minamahal, or hindi ka naaabutan ng rapture at dadaan ka sa libingan, mga kapatid, ang pangako ng dakilang Diyos ay ito. Buhay man o patay, mga minamahal, pag dumating ang dakilang Diyos, mga kapatid, magmamana tayo ng buhay na walang hanggan. Purihin ang dakilang Diyos. Sa piling ng mahal na Panginoon, mga minamahal, sa langit. So may kondisyon, mga minamahal. Ang kondisyon po kung saan mo gustong manahin yung eternal life. Ito po ang kondisyon, mga kapatid, kung saan mo gustong gugulin yung eternal life, mga minamahal, sa kabilang buhay. Meron tayong pagpipilian kung saan mo gusto. Good or evil? Heaven or hell? Mga minamahal? Mamili tayo, mga kapatid. Sabi nga ng John chapter 5, verse 28 hanggang 29, "Do not marvel at this, for the hour is coming in which all who are in the grave will hear His voice." Sabi rito. 29, "And come forth." Mga kapatid, babangon sila. "Those who have done good," ang sabi rito, "to the resurrection of life. And those who have done evil," ang sabi naman dito, mga minamahal, "to the resurrection of condemnation." So itong ating pagpipilian. O mahal, tingnan natin, beloved. John chapter 5, verse 28 and 29. Amen. Dito po, Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 5, versikulo 28 hanggang 29. "Huwag ninyong ipaglalalas ito, sapagkat dumarating ang oras ng lahat ay nangasalibingan ay makakaririnig ng kanyang tinig." 29 po, "At magsilalabas ang mga nagsigawa ng mabuti ay sa pagkabuhay na magmuli sa buhay,
at ang mga nagsigawa ng masama ay sa pagkabuhay na magmuli sa paghatol. Yun, Amen. mga kapatid. Tingnan nyo, mga minamahal, no? Pagkabuhay na mag-uli sa buhay, sa piling ng mahal na Panginoon, at pagkabuhay na mag-uli sa paghatol, mga kapatid. Sin, mga minamahal, ang kabayaran nito ay hell, kamatayan, mga kapatid. Mga mahal, sabi ng Bible, mga kapatid ko, kung nais mo ng eternal life, nakasama ng ating dakilang Diyos, sa pagpanaw natin dito sa lupa, mga mahal, unang dapat gawin po natin, mga kapatid, ay sumampalataya tayo sa ating pinakamamalpan sa Kristo at sa kanyang mga salita, mga mahal. So, faith in Christ and His Word, mga kapatid. Paano kung hindi tayo sasampalataya, mga minamahal? May sinasabi ang Bible dito, mga kapatid ko. At nakakatakot po ito. John chapter 3 verse 36, mga minamahal. He who believe in the Son has everlasting life, sabi dito. And he that believeth not the Son shall not see life, mga kapatid. But the wrath of God abideth on him. Mga minamahal. Yan ang nakakatakot doon. Hindi ka lang sumampalataya, mga minamahal, sa salita ng dakilang Diyos, ang sumpa ng dakilang Diyos nasa iyo na. Yung wrath, yung galit ng mahal na Panginoon Diyos ay nasa iyo na, mga kapatid. Dito po, Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 3, versikulo 36. Ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi tumatalima sa anak ay hindi makakita ng buhay, kundi ang puot ng Diyos ay sumakanya. Amen. Tingnan niyo, mga minamahal. Napakasimple lang. Hindi ka lang sasampalataya, mga kapatid ko. Ang puot ng Diyos ay nasa atin na, mga kapatid. Kaya naalala natin yung panahon ng Sodom at panahon, mga minamahal, ni Noah. Mga kapatid, panahon ni Nunong Noah. Ginunaw ang mundo, mga minamahal. Lahat ng tao sa mundo, lahat ng may hininga, lahat ng nilalang. Nangamatay lahat, 8 kaluluwang naligtas, pamilya lang ni Noah. Ano pong dahilan, mga minamahal, bakit ginunaw ng dakilang Diyos lahat ng may hininga? Hindi lang sila naniwala sa pangangaral ni Noah, mga kapatid. Yun lang. Nangapahamak na silang lahat. Kaya nga, sinabi sa huling panahon, may mahal ito, napaka-stricto ng dakilang Diyos. He who believe in the Son has everlasting life, and he who does not believe the Son shall not see life. But the wrath of God, sabi rito, abides on him. Kaya kung tayo po'y nabubuhay ng walang paniniwala sa dakilang Diyos, mga minamahal, naku po, nakakalungkot naman. Hindi po, mga minamahal, hindi natin masasabing nag-enjoy tayo sa buhay natin sa mundo. Mabuti pang hindi na tayo sinilang sa mundo. Kaya mahal, kung hindi tayo sasampalataya sa mahal na Panginoon, mga kapatid. Pero kung mag-decide ka ngayon, mag-decide ka, mga mahal, sasampalataya ka sa salita ng dakilang Diyos ngayon, ang reward natin ay ito everlasting life. Mansion sa langit, mga minamahal ko. Purihin ang ating dakilang Diyos. Wala na, mga minamahal, wala ng kamatayan, wala ng gutom, wala ng uhaw, wala ng persecution, wala ng fasting, mga mahal, wala ng paghihirap, mga kapatid. Pawang kaligayahan, mga mahal. Purihin ang ating mahal na Panginoon. John chapter 5 verse 24. Tingnan natin sa Tagalog, beloved. John chapter 5 verse 24. Dito po, Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 5, versikulo 24. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang dumirinig ng aking salita at sumasampalataya sa kanya na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. At hindi makapapasok sa paghatol, kundi lumipat na sa kabuhayan mula sa kamatayan. Amen. Yan naman, mga minamahal, ang napakagandang pangako ng dakilang Diyos, mga kapatid. Kung tayo po'y sasampalataya, mga minamahal ko, everlasting life in heaven, and shall not come into judgment. Hindi ka nadadaan sa paghatol ng dakilang Diyos. Sabi rito, mga minamahal, but has passed from death into life. Mga minamahal, nakalampas ka na sa kamatayan, mga kapatid ko. Yung kamatayan para sa impyerno yan, mga kapatid. At tayo po ay nakapasok na, mga minamahal, dun sa buhay. So, pangalawang dapat nating gawin, mga minamahal ko, pagkatapos nating sumampalataya sa salita ng Diyos, ay spiritual service.
maglingkod sa dakilang Diyos na buhay. Mga minamahal, habang tayo po'y nabubuhay sa mundong ito. Ang isang pangako, mga minamahal, sa Word of God ay mababasa natin dito po sa Job chapter 36 verse 11. If they obey and serve Him, sabi rito, they shall spend their days in prosperity. Glory to God. Oh. And their years in pleasure. O minamahal. Pag tayo po'y sumunod, pag tayo po'y naglingkod sa dakilang Diyos, mga minamahal ko, ano sabi rito, mga minamahal? Gugulin natin ang ating buhay sa kasaganaan. Purihin ang mahal ng Panginoon. Tingnan natin. Dito po, Job, Kapitulo 36, versikulo 11. Kung sila'y makinig at maglingkod sa Kanya, kanilang gugulin ang kanilang mga kaarawan sa kaginawahan at ang kanilang mga taon sa kasayahan. Amen. Purihin ang dakilang Diyos, mga minamahal. Napakaganda, mga kapatid, Praise the ng Lord. pangako Amen. ng mahal na Panginoon natin. If they obey, mga minamahal, and serve Him, they shall spend their days in prosperity. Praise the Lord. Amen. Prosperity. Kaya nananawagan ng dakilang Diyos, tinatawagan tayo ng dakilang Diyos, hindi para pahirapan, hindi para parusahan. Mga minamahal, nananawagan ng dakilang Diyos, mga kapatid ko, to prosper you. Mga minamahal. And their years, sabi rito, in pleasure. Maligayang maligaya ka, mga minamahal. Matulog kang katulad ng sanggol, mga kapatid ko. Wala kang alalahanin. Hallelujah. Mga minamahal. Hallelujah. Kung tayo po'y maglilingkod sa dakilang Diyos, magtatapat sa dakilang Diyos, mga minamahal, maraming kaarawan, mga kapatid ko, birthday, ang dadanasin natin. Oh? Purihin ang mahal na Panginoon. Pero kapag hindi ka naglingkod sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, naku po, nakakalungkot, mga kapatid. Oh? Hallelujah. Mga minamahal. Kung yung tao nga, kung kami nga, may makakita kami ng taong ayaw lumapit sa dakilang Diyos, ayaw tanggapin ang alok ng mahal na Panginoon, nalulungkot kami. Lalo ang Diyos, mga minamahal. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Kaya sa Isaiah 60 verse 12, sabi ng Bible, for the nation and kingdom which shall not serve you shall perish, sabi rito. And those nations shall be utterly ruined. Mga minamahal. Tingnan nyo, mga kapatid ko. Dito po, Isaiah 60:12. Sapagkat yaong bansa at kaharian na hindi maglilingkod sa iyo ay mamamatay. Oo, ang mga bansang yaon ay malilipol na lubos. Amen. Ang mga bansang yaon, mga mahal, ay malilipol. Sa English po, ang mga bansang yaon ay mawawasak, mga kapatid. Kaya magsiguro na po tayo. Kung sino talaga yung ating paglilingkuran dito sa lupa, mga minamahal. Kung sino yung ating susundin, mga kapatid. Yun ang ating paglilingkuran. Kung kanino natin, mga minamahal, ipapaubaya yung ating pong will, mga minamahal ko. Oh? Sapagkat ang sabi ng Romans chapter 6 verse 12, mga minamahal, do you not know that to whom you present yourselves slave to obey? You are that one slave whom you obey. Sabi rito, whether of sin leading to death or of obedience leading to righteousness. Kung kanino raw natin pinaglilingkod dito, mga minamahal, doon tayo, mga kapatid. Kung ating ipinaglilingkod dito, ibinibigay natin ito sa kaaway ng Diyos, mga minamahal, ano sabi rito, mga kapatid ko? Death in hell ang naghintay. Tagalogin po natin. Romans chapter 6 verse 12, 16. Dito 6:16. Amen. Dito po, aklat ng Roma, Kapitulo 6, versikulo 16. Hindi ba ninyo nalalaman na kung kanino ninyong inihandog ang inyong mga sarili na pinakaalipin upang tumalima, ay kayo'y mga alipin niyaong inyong tinatalima. Maging ang kasalanan sa ikakamatay, maging sa pagtalima sa pagiging matuwid. Amen. Purihin ang dakilang Diyos, mga minamahal. Kung tayo po'y, mga minamahal, naglilingkod sa kasalanan, mga minamahal, naku po, kapahamakan, mga kapatid. Mga minamahal, talikuran natin ang pita ng mundo. Yan po ang sinasabi ng dakilang Diyos eh. Talikuran natin, itakwil natin yung pita ng kasalanan ng mundo, mga kapatid. Talamak na po ngayon, mga minamahal. Kahit sa social media, minamahal, wala nang cover ngayon. Kahit maliit na bata, minamahal, makabasa, makapanood ng mga malalaswa, mga minamahal ko, na mga panoorin. Minamahal, inaalaw na po nila, mga kapatid. Nasa huling panahon na po tayo, mga minamahal. Nasa huling panahon na po tayo. Kaya doon po sa mga magulang, mga minamahal, napakainam, napakaganda ng ating mga anak, dinadala natin, mga minamahal,
sa aralin ng salita ng Diyos, mga kapatid. Sa mga prayer meeting, mga minamahal, para sila po'y mahubog sa salita ng Diyos, mga kapatid ko. Mga minamahal. Sabi ng Bible, do not love the world or the things in the world. Sabi dito, if anyone love the world, the love of the Father is not in him. Mga minamahal. Ang sabi pa mga minamahal ng 16, for all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eye, the pride of life, is not of the Father, but is of the world. Verse 17, and the world is passing away, and the lust of it, the lust thereof. But he who does the will of God, abide forever. Mga mahal, purihin ang mahal ng Panginoon, mga kapatid. Mga mahal, pag-aralan po natin, mga kapatid ko, ibigin natin ang dakilang Diyos natin. Love God with all our life, mga mahal. Dahil sabi po ng John chapter 14 verse 15, if you love me, keep my commandments. Mga mahal. Kung iniibig ninyo ako, sundin nyo ang aking mga utos. Ingatan nyo ang aking mga utos. Ang mga utos ng dakilang Diyos hindi po mabigat. Hindi po mabigat, mga minamahal. Tingnan natin sa 1 John, beloved. Sa Tagalog, 1 John chapter 5 verse 3. Amen. Dito po, unang 1, kapitulo 5, versikulo 3. Sapagkat ito ang pag-ibig ng Diyos, na ating tuparin ang kanyang mga utos at ang kanyang mga utos ay hindi mabibigat. Amen. Purihin ang mahal ng Panginoon. Ang kanyang mga utos ay hindi mabigat. For this is the love of God, that we keep His commandments. And His commandments are not burdensome. Mahal. Hallelujah, mga kapatid. Kaya mga minamahal, anong gagawin natin ngayon, mga minamahal ko? Anong pipiliin po natin? Mahal, damnation ba? Or eternal life in heaven, mga kapatid? Wala naman pong ibang patutunguhan ng tao, dalawa lang. Kung wala ka po sa langit, automatic nasa impyerno tayo. Kung wala tayo sa impyerno, may mahal, nasa langit tayo, mga kapatid ko. At ang susi po, mga minamahal, para tayo po'y makakit sa langit, mga kapatid, ye must be born again. Kinakailangan natin isilang na muli. Huling talata po natin, may mahal, dagdag natin ito. John chapter 3, verse 3 at verse 5. Tingnan natin. Dito po, Ebanghelyo ni San Juan, kapitulo 3, versikulo 3, talon 5. Sumagot si Jesus at sa kanya ay sinabi, katotohanang sinasabi ko sa iyo, maliban ng tao ipinanganak na muli, ay hindi siya makakita ng kaharian ng Diyos. Verse 5. Dito po 5. Sumagot si Jesus, katotohanang sinasabi ko sa iyo, maliban ng tao ipinanganak ng tubig at ng Espiritu, ay hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Amen. Purihin ang dakilang Diyos, mga minamahal. Kinakailangan ma-change po tayo, mga kapatid. Kinakailangan, mga minamahal, may pagbabagong totoo yung ating pong buhay, mga minamahal ko. Mula po sa makasalanang buhay, mga minamahal, tungo sa liwanag ng Ebanghelyo, mga kapatid. Yan, mga minamahal, ang importante. Sabi ron, except a man be born of water baptism, mga minamahal, he cannot enter into the kingdom of God. Amen. Purihin ang mahal na Panginoon. Kaya mga minamahal, yan po ang mga kondisyon, mga kapatid. Kondisyon, ang sabi ng ating title, mga minamahal, kondisyon, the condition of receiving eternal life. Amen. At habang tayo po yan nag-aalay ng magandang awitin, mga minamahal, mga kapatid ko, ihanda natin ang ating mga puso. Meron tayong mga baguhan ngayon, mga minamahal, na nanonood, mga kapatid ko, iniibig kayo ng dakilang Diyos. Narito po sa magandang awitin. So long I had searched for life's meaning, enslaved by this world and my greed. Then the door of the prison was opened by love. The ransom was paid, I was free. I'm free.
Amen. Praise the Lord. God bless you po, beloved ordained preacher Nilo D. Guzman, sa salita ng ating pinakamahal Panginoon. At ating po napakinggan ang tunay banghilyo ng kaligtasan na kung saan tinuturo ng banal na kasulatan ano po ang ating dapat gawin upang ating makamtan ang buhay na walang hanggan. At nakasulat din po doon, pag ayaw po natin sumunod sa inuutos ng ating dakilang Diyos, mayroon din po papuntahan, which is yun na po ang kapahamakan. At kaya, hallelujah, alam ko po, ang lahat ng mga Pilipino ay wise, kaya tiyakin po natin ang ating kaligtasan. Walang ibang kaligtasan kundi doon lamang sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Bali, pagtanggap sa ating pinakamahal na Panginoon, sundan nyo po ang mixing panalangin ito bilang pagsisisi at pagtanggap sa ating pinakamahal na Panginoon bilang Diyos at Hari na iyong buhay. Kaya po yung manalangin. Opo, dakilat mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa dakilat makapangyarihan pangalan niyo po, aming pinakamahal Panginoong Hesus. Narito po ako, isang taong makasalanan, lumalapit sa iyo, dakilang Diyos. Patawarin niyo po ako sa lahat-lahat ko po mga pagkukulang, pagkakasalat, pagkakamali. Patawad po, mahal na Panginoon. Ayaw ko po ng buhay makasalanan. Ayaw ko po ng buhay kapahamakan. Nais ko po maging tunay niyo pong anak. Hallelujah, sa puso't isip, gawa at katotohanan, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Tinatanggap kita bilang Diyos at Hari na aking buhay. Sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap. Amen. Praise the Lord. At kami po yung manalangin para sa inyo. Hallelujah. Opo, aming pinakamahal Panginoong Hesus. Maraming salamat na kilang Diyos sa inyong kakabutihan, sa inyong dakilang pag-ibig. Maraming salamat sa patuloy pagliligtas. Dalangin po namin, mahal Panginoon, through the first prayer po namin, mahal na Pastor Will Disadal, Middle Intem, Prophet o God. Patawarin niyo po ang lahat na tumanggap sa iyo sa mga oras na ito. Tulungan niyo po sila na maging tunay mo pong anak sa puso, gawa at katotohanan. Iligtas niyo po sila ni kanilang mahal sa buhay at isulat niyo po ang kanilang pangalan sa buhay dyan sa kalangitan. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Praise the Lord. At sa ating mga pangailangan, patuloy po tayo sumampalataya sa ating pinakamahal na Panginoon. Dahil ang sabi nga po ng banal na kasulatan, ang ating pananampalataya, hallelujah, ay mayroong magagawa sa makapangyarihang pangalan ng ating dakilang Diyos. Tulad first prayer po ng aking Blood Wolf Pastor. Opo, mahal na Panginoong Hesus, narito po kami, hallelujah, sama-sama dumudulog sa iyong binaya, tulong biya, mahal na Panginoon. So nang dalangin po ng aking Blood Wolf Pastor di sa Dalmida, abutin niyo po dakilang Diyos, hallelujah, ang mga pangailangan ng hallelujah namin taga pakinig, mahal na Panginoon, lalo na po nagpadala ng kanyang mga prayer request. At isa na po riyan, beloved Siva, mayroon po siyang breast cancer, dakilang Diyos, at diabetes, at high blood. Hipuin niyo po, mahal na Panginoon, walang imposible sa iyo, dakilang Diyos. Beloved Joseph Acera, Victoria Gonzales, masakit po ang kanyang ngipin, hindi makakatulog, at mayroon po siyang lagnat. Hallelujah, pagalingin niyo po, mahal na Panginoon. Beloved Albert Pantaliano, muling makabalik po ang kanyang paglilingkod sa inyo, mayroong kainitan dakilang Diyos. Ganun din po, beloved Nanay Lia Lamans, mayroon po siyang lagnat na kilang Diyos. Beloved Willie Garcia, may lagnat at masakit po ang kanyang mga pangatawan. Opo, mahal na Panginoon, abutin niyo po lahat. Hallelujah. Walang imposible sa iyo. Pakalom niyo po kagalingan na kilang Diyos. Ganun din po sa lahat po namin na tagapakinig. Lahat ng mga karamdaman, aming sinasaway, demons cast out in Jesus' name. Lahat ng karamdaman, be healed right now in the mighty name of Jesus. Problema, kahirapan, panglupaypay, cast out in Jesus' name. Lahat ng uri na gawa ng kaway aming pinapalaya sa mga parang pangalan ni Jesus in the mighty name of Jesus. Amen and Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At sa ating pagpatuloy, narito po muli, aming brother in preacher, Brother Nilo D. Guzman. Amen. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga inmahal. God bless you po. Ating beloved Brother Eddie, mga inmahal. At tayo po, mga kapatid, ay magpapasalamat sa ating dakilang Diyos na buhay, mga kapatid. At muli po ay nagtatapos po tayo sa ating pong isang oras na programa, mga inmahal. Huwag niyong kalilimutan, mula Lunes po hanggang Sabado, alas 7 hanggang alas 8 po ng gabi tayo. Mga kapatid, dito po sa Jesus Miracle Hour, may mahal, JMCIM, alas asin, Bataan. Ang ating pong telepono, may mahal, 0917-6755-160, mga kapatid. At ang ating official website, mga kapatid ko, sa ating main church, yan po ay www.jmcim.org, mga kapatid. Amen. At pansamantala, mga mahal, muli po ay tayo po ay magpapaalam at muli po kami babalik sa araw ng bukas, God willing, malusog ang ating pangangatawan. Sa ngalan po ng ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeda, yung balingkod sa Papawid, Brother Nilo D. Guzman po lamang, Brother Eddie Grapani, ay mahal ating technical side, ay Shinet Arisgado, nagsasabing, we love you so much, but dear is Jesus loves you more and more. God bless you all. Good night po. Free from the